Hi guys, it's Monday and palengke day namin. Kaya naman, tara, samahan niyo akong mamalengke. Wow! 15 minutes nga ang biyahe simula sa bahay hanggang sa palengke namin. Depende pa yon sa bilis ng pagpapatakbo mo. Araw nga ng Lunes at Biyernes ang palengke day namin at pag ganitong araw, pahirapan talaga maghanap ng parkingan. Syempre, hindi mawawala sa palengke namin ang mga ukay-ukay stalls. Napakarami nga nagtitinda ng ukay-ukay dito sa amin, kaya naman mananawa ka talaga kakapili. Nandito nga rin yung mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng pananim, pwedeng gulay, prutas, pwede rin pang display lang. Ayan yung mga seedlings ng mga gulay natin. Syempre madalang tayong makapunta sa palengke ng ganitong araw, kaya ang una nating gagawin ay mag-uukay-ukay tayo, susulitin natin ang pagkakataon. Sa dami ng pwedeng maukay, hindi ko alam kung meron akong mapipili at mabibili. Meron nga tayong napiling shorts, ayan sinusukat natin kung sakto ba sa atin o hindi, kung masikip ba or maluwag. Noong una nga, hirap akong ibotones, akala ko hindi magkakasya, pero kasya naman siya at maganda din yung zipper niya. Kaya naman, binili na natin itong shorts na nakuha natin. Mura nga lang pala yan, 35 pesos each. Kapag bibili ka ng tatlo, 100 pesos lang. Meron pa itong isang shorts kaso medyo bitin ito, medyo masikip, kaya hindi na natin kinuha. Bali tatlo nga lang rin yung napili ko dyan. Saktong 100 ang babayaran ko. 2 damit at 1 shorts. Yung napili kong mga damit ay para nga kay mama. Ganun kasi yung mga gusto nyong damit. Hindi kasi siya nakasama ngayon. Kaya ipinamili ko na lang siya. Total gustong gusto niya rin namang mag-ukay-ukay. Karamihan sa mga damit ko ay galing sa ukay-ukay. Ang gaganda kasi ng quality, ang gaganda pa ng mga designs. Tsatsagain mo nga lang maghanap para makapili ka talaga ng maganda. Usong-uso din dito sa palengke namin yung nakabalot-balot na ng mga Ricardo na 3,450. Yung iba, ito ino-offer na 4,450 pesos. Kapag ganitong palengke day, mura din yung mga prutas kasi may mga dayo na nagtitinda. Namili nga muna kami ng lumpiang gulay at nitong turon kasi hindi pa kami nag-aagahan. Ito na lang yung agahan namin. Nung nagtuturo pa ako sa private school dito sa bayan, itong mani na ito ang lagi naming binibili, lalo na yung may matamis na coating. Marami rin ang nagtitinda ng iba't ibang kakanin. Tapos may mga dayo pa, ito napakamura ng tuyo. Kapag bumili ka sa tindahan, yung 20 pesos ilang piraso na lang. Nagsisimula na naman ang season ng rambutan, kaya ito bumili tayo para naman masatisfy yung craving natin sa rambutan. Yan nga ay 80 pesos per kilo, tapos itong ubas ay 140 pesos per kilo, seedless siya. Mura ito pero kalahati lang yung binili ko para mapagkasya natin yung dala nating pera. Maganda mamili ng maaga para makapili ka talaga ng maayos, hindi ka makikipagsiksikan sa dami ng tao. Bumili nga ako ng 1 kilong rambutan sa halagang 80 pesos lang per kilo. At ang total na binayaran natin dito sa prutas ay 150 pesos. Syempre, hindi mawawala sa listahan natin ang tinapay. Kailangan ito, lalo na kapag nagkakape tayo. Bawat peraso ng tinapay ay 5 piso lang. Kaya dinamihan ko na. At ang binayaran nga natin sa tinapay ay 70 pesos. Syempre, hindi natin kakalimutan ang kabilin-bilin na ni Mama ang bumili ng kakanin. Nagpapabili nga siya ng puto kaya bumili ako ng 2. Bumili din ako ng nilagang kamoting kahoy, yung malagkit at saka yung giniling na mais. Yung kulay black dyan, hindi ko alam kung ano ang tawag dyan, pero bumili ako sa halagang 10 piso ang isang balot. Araw-araw maraming benta ng kakanin dito, pero kapag ganitong palengke day, mas marami silang paninda kaya mananawa ka kakapili din. Ang halaga ng binayaran natin dito sa mga kakanin ay 50 pesos. Dahil naubusan na rin kami ng bagoong na panggulay, ayan, bumili na rin ako ng 1 sukat ng terong sa halagang 20 pesos. Mas masarap kasi ito para sa amin kapag panggulay kaysa yung nakabote-bote. Kaya lagi akong bumibili nito. Nakalimutan ko magdala ng eco bag at marami na kaming bitbit-bit kaya bumili ako nitong sack bag sa halagang 15 pesos ang isa. Pinagsama-sama na nga namin yung mga napamili namin para iisahang bitbitan lang at hindi maraming plastic ang aming bitbit.
Kaya sa susunod, hindi na namin kakalimutan ang eco bag para naman mas makatipid kami at the same time, hindi na kami mahirapan pa. Magkano po sa pakasyan? Bumili rin ako nitong pakashot. Dalawang nakatakip na nga ito sa halagang 75 pesos. At bumili rin ako ng kasama nito ay mantika, dalawang mantika. Sa halagang 25 pesos ang isang sukat, dalawa yung binili ko kaya 50 pesos. Ang total na binayaran ko dito sa tindahan na ito ay 125 pesos. Bumili rin ako ng gulay-gulay. Inuna ko ang binili itong ampalaya na nasa 80 pesos ang kilo pero ang binili ko lang ay ilang peraso. Tapos dinagdagan ko ng talong na nasa 50 pesos ang kilo. Ang total na binayaran ko dito, talong at saka itong ampalaya ay 75 pesos. Wala kasi tayong mga tanim ngayon kaya namimili tayo ng mga gulay-gulay. Ilang peraso lang din yung binili kong talong. Kasi hindi naman kami ganun katakaw sa talong, inihalo lang namin sa gulay o kaya naman ipiniprito o kaya iniihaw. Magkano po sa Hindi nga mawawala sa gulay namin itong sitaw. Ang presyo nga ng sitaw sa isang tali ay 25 pesos. Marami na rin siya. Kapag ganitong palengke day talaga, marami kang mabibiling mura. Kung ikukumpara natin sa araw ng Martes, Merkules, Huwebes, Sabado at Linggo. Dinagdagan ko nga rin itong sitaw ng kalabasa. Bumili lang ako ng isang peraso, yung makulnut na worth 30 pesos kasi ang kilo niya ay 60 pesos. Pumapatak na kalahating kilo yung napili kong kalabasa. Dahil kako nakabili ako ng kalabasa, bibili rin ako nitong talbos ng sayote. Ang isang tali nga ng talbos ng sayote ay 50 pesos. Madalang lang rin kaming makabili nito at makapag-ulam nito. Kaya ngayon, ito ang aming pananghalian. Gusto ko rin sana magluto ng ginisang mais na merong ampalaya. Kaso, hindi na ako bumili kasi medyo namahalan ako sa presyo ng mais. Magkano po sa 80 mais? pesos per kilo. Kahit saan ako magtanong, parehas ang presyo nila. Kaya hindi na muna, sa susunod na lang siguro kapag bumaba na ang presyo. Matapos sa gulay at prutas, pumunta kami dito sa wet market. Nandito yung mga isda, mga karne, mga frozen foods. Ayan, medyo konti lang yung mga paninda ngayong isda. Ang medyo marami kanina sa palengke ay itong hipon. Itong pinagtanungan ko ay 240 pesos per kilo. Yung iba umaabot hanggang 350 pesos per kilo. Hindi na muna ako bumili kasi meron pa kaming stock sa bahay. Pero ito ang nabili ko, yung alamang, yung pwedeng gawing ukoy. Ayan, 120 pesos lang per kilo, pero kalahati lang yung binili ko kasi kapag iluluto mo naman ito, marami na ito. Sariwang-sariwa yung mga Magkano po sa makanan hipon? palengke. Alatang bagong huli lang kasi buhay pa. Bumili nga rin ako ng karne ng baboy. Ang kilo ng baboy dito sa amin ay 370 pesos. Pero ang binili ko lang ay halagang 215 pesos. Pwede nating pang sahog-sahog sa mga lulutuin nating gulay. Madalang lang kaming bumili at mag-ulam ng karne ng baboy. Kasi naman, ang mahal-mahal ng presyo niya. Tsaka, hindi pwedeng laging ganito ang ulam sa bahay. Kasi nga si mama ay hindi pwede sa mga ganitong pagkain. Lagi. Sa pag-ikot-ikot namin ay nakahanap kami nitong tilapia na 25 pesos per kilo. Bumili ako ng 2 kilo kasi ito yung pang-ulam ng mga alaga namin. Kawawa naman sila kung wala silang uulamin. Kaya ang ginagawa namin, bumibili kami ng ganito tapos tuwing kakain, inilalagaan namin o kaya ihaw para meron silang pang-ulam. 2 kilo ang binili ko, 50 pesos ang binayaran ko. Naalala ko nga, wala na kaming katol sa bahay kasi malamok kapag gabi. Bumili ako ng 2 karton tapos bumili rin ako ng toothpaste at sinamahan ko na rin ng isang pack ng Yakult para kay CJ. So, ang total na binayaran ko dito sa grocery ay 192 pesos. Gusto ko pa sanang bumili ng kamoting kahoy at saka ng suha. Kaso naalala ko, motor lang pala yung sasakyan namin. Kaya hindi na muna kasi mabigat. Ganito ang itsura ng palengke namin kapag Lunes tsaka Biyernes. Marami ang dayo na nagtitinda. Kaya naman medyo siksikan. Tapos punuan din lalo na kapag maraming tao.
Dumaan muna ako bumili ng Ricardo. Hindi na ako bumili ng 3 balot sa halagang 50 pesos. Ang binili ko is yung per kilo, which is 120 pesos. Bumili lang ako ng kalahating kilong sibuyas. Namili lang ako ng medyo malalaki kasi hindi kalakihan itong 120 pesos per kilo. Tapos, bumili ako ng isang balot ng bawang sa halagang 20 pesos at 1/4 na luya, which is 30 pesos lang din. Ang total na binayaran ko dito sa Ricardo ay 110 pesos. Thank you. Hanggang sa gymnasium namin, sa covered court namin, may mga nagtitinda pa rin. Ito naman yung mga damit. Nakakapagod ang mamalengke, sobrang init, kailangan makipagsiksikan. Kaya ito, bumili muna ako ng maiinom. Bumili lang ako ng Coke Float sa halagang 45 pesos. Ang total na binayaran ko dyan ay 90 pesos. Pampatid uhaw ba? Kasi sobrang init talaga sa palengke. Bumili nga rin pala ako ng isang pack ng Liter Sun for 250 pesos. Ayun, nagpahinga muna kami bago kami umuwi. Ito ang view namin. Nag-ukay pa nga pala kami bago kami umuwi at nakaukay kami ng 3. Ang binayaran ko ay 130 pesos, 2 pants at saka isang palda. At yun lang ang napalengke natin ngayon. Uwi na tayo. At ang total nga na pinamalengke natin ay 1,817 pesos.